Si Senator Risa Ontiveros. Ano ba ang inyong pinupuntirya dito ng mga batas kung meron man to justify the continuous hearing of this particular case? Samantalang yung mga pinapakulong nila, hindi naman nila pinakita yan. Ngayon talagang pinapakita. OA talaga kayo. Talaga yung senador lang yan hot na hot. Talagang siguro gusto niya bisitahin si Pastor Rizano sa pulungan. Talaga naman, tama yung ginagawa ni Senator Robin. Talagang dapat tutuloy niyan. Kasi nga, unang-una, walang basis ang pagpapatawag sa kanya. Paulit-ulit na natin sinabi na hindi ang Senado ang tama o wastong ahensya o tangay ng gobyerno na dapat tingin ang mga akusasyon ng krimen sa isang tao. Attorney Sally, inikot ng House media yung magiging facility umano kung ito yung magiging detention area kung saan dadalhin si Pastor Apollo Siquibloy sakaling ma-serve ang kanyang warrant of arrest at makuha ng Sergeant of Arms. Sinasabi ng House of Representatives na fully air-conditioned ito at maganda umano ang pasilidad at magiging komportable si Pastor dito, Attorney Sal, at bukas ito na pwede siyang mabisita ng kanyang ng media for interview at ng kanyang pamilya at ng kanyang mga abogado. This is also the same detention facility kung saan na-detain si Dr. Lorraine Badoy at si Kai Eric. Nakapunta ako dito, Attorney Sal, personally, kung saan na-detain yung dalawa. Talagang hindi tinatantanan. Aha. Some are saying na ang ginagawa ng House is really to mock Pastor, bringing media dun sa facility that they're saying that they are preparing the detention facility of Pastor. Samantalang yung mga pinapakulong nila, hindi naman nila pinakita yan. Ngayon talagang pinapakita. OA talaga kayo. OA. Ay, daw. Is there a need or kailangan hindi pa rin tayo, hindi pa umattend si Pastor kahit virtually? The point of the matter is the so-called inquiry has no legal basis kasi nga in aid of legislation. Pero what is there to legislate relative to the accusation of crimes allegedly being committed by the pastor? Very clear ang definition ng crimes, ang penalties. Pangalawa, yan pong chairperson, obviously, sobrang bias. Yang mga payag niya, dinideklara niya na guilty as hell itong si Pastor Kibuloy. Sapagkat yung mga press releases niya, pati mga interviews niya, sinasabi niya na ito raw si Pastor, isang religious leader, yung pala daw ay maraming ginawang krimen, marami nang ginawang mga abuses. Biro niya, nag-iimbestiga siya, at the same time, siya naguhusga. Kaya hindi talaga dapat, maling-mali. Talagang, it's brazenly illegal and naked abuse of legislative power. Samantala, Attorney Sal, pinuna ni Senator Risa Ontiveros ang pagpunta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa ikapitong araw ng laban kasama ang Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio. Sa isang press conference, sinabi ni Ontiveros, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa napakaseryoso, mabibigat na mga offense laban sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. And sabi din ni Ontiveros na sana daw yung effort nilang dalawa ay binuhos sila sa pagdepensa sa ating mga mangingisda, kasundaluhan at Coast Guard laban sa pambubuli ng China. Pakialamera talaga itong Biro mo, pati yung karapatan ng isang mamamayan na magpunta sa isang peaceable assembly ang magpahayag ng kanyang damdamin, tinatanggalan niya. Abay, siya, hindi ka lang OA. Kung hindi talagang you're showing your ignorance of the Constitution, of the law,
as well as ethics. Bakit hindi ito nagmana sa kapatid niyang si Pia? At sa kasangan niyang mga kaibigan ko, mga parents nito kasama ko sa isang spiritual group. Ibang klase rin to. Pasaway. Well, I hope, Attorney Sal, yung mga mababatas natin, they're not blinded dun sa kanilang ambition for higher office and they're using pastor as a stepping stone for that ambition. Ayun na nga ang ginagawa nila. Ano bang blinded? They're blind. They're deaf. Well, if you're doing that and you're doing evil things, what you sow is what you reap, Attorney Sal, and that's biblical. Samantalang magkakaroon ng pagpupulong si Pangulong Bongbong Marcos kasama si U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa Martes ng susunod na linggo upang talakayin ang mga usapin ng kooperasyon at seguridad. Ang kanilang pagpupulong ay magaganap sa kasunod na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Bukod dito, ipinangako rin ni Marcos na ipagtatanggol ang mga pananagutang pangkaragatan ng Pilipinas matapos tawagin ni Pangulong o ni China's President Xi Jinping ang salatang lakas na mag-ugnayan sa mga paghahanda para sa mga kaguluhan sa militar sa dagat. Ano po ang masasabi niyo dito sa hakbang na ito, Attorney Sal? Are we enhancing our relationship with the United States of America at the same time making our relationship with the Chinese government worse? Ako, ulitin ko po yung aking mungkay. Huwag kayong may pag-usap, Mr. President, kung kani-kanino. Presidency ng China kayo may pag-usap. Kayong dalawa lang ang pwedeng mag-solve ng tension na yan. Huwag nyo lang isama yung mga iba kasi nagagamit lang kayo. They are being used as a pawn for the conflict in the West Philippine Sea between US, China against Taiwan. Kaya si presidency na lang kausapin nyo. Magkakasundo kayong dalawa. And with this development, Attorney Sal, and our government is, patuloy yung cooperation, discussion, between the United States of America and the Philippines. Yung sinasabi kasi ng mga geopolitics experts, Attorney Sal, yung proxy war na may ipit tayo, parang mas pinapadali natin ang mangyari yan, Attorney Sal. Ganun na nga. Exactly. Kaya kasabi mo na si presidency. The question is, Attorney Sal, who is advising the president to do this? Tama ba yung mga advices sa kanya, Attorney Sal? Well, I suppose matalino naman yan si Ferdinand Marcos Jr. Otherwise, hindi magiging presidente. Pinag-aralan. Marunong naman siya mag-analyze. At yung mga previous decisions niya on controversial cases, nakita ko naman yung kanyang sense of justice. Ikaw naman, Speaker Martin, ang galing mo talaga. At talagang ayaw mong pumayag na hindi sumama. Pati si Senador Mix, nahawa na rin, sumasama na rin. Ano bang pinaggagawa niyong dalawa dyan? Yan yun na si Presidente Marcos Jr. kasi trabaho niya yan. It's part of his job. But your job as a Speaker and Senate President, hindi kasama yan Gumagastos ang taong bayan para sa inyo na walang katuturan. Dito kayo, nandito. Hindi nga kayo nagkakasundo Nagkakasundo lang kayo sa pagbiyahe. Pero dyan sa Chacha, hindi kayo nagkakasundo dalawa. Samantala, ayon sa isang mamabatas, kung maratapika ang mga inihandang mga pagbabagong pangong ekonomiya sa 1987 Constitution, maaaring isama ang Kongreso ang isang proseso o maaaring isama ng Kongreso yung isang proseso ng pagsala nakahadlang sa China at iba pang mapangalib ng mga mamumuhunan sa batas na magpapahintulot sa dayuhang pamumunuhan o pamumuhunan. Sinabi ni Cagayan, the Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez itong Huwebes na bagamat ang pag-ratify sa resolution of both houses o RBH number 7 ay maaring mag-alis ng mga limitasyon sa mga dayuhang pamumuhunan, hindi nangangahulugan na lahat ng dayuhang kapital ay tatanggapin sa bansa. But ang question is, Attorney Sal, why are you zeroing in with China? Hindi, ako, huwag na yung pag-usapan yung Chacha, pag-usapan na lang natin at tugunan nyo yung mga problema ng taong bayan, yung pang-araw-araw na pangangailangan.
Kasi nagiging cover up yan para hindi sila ma-confront on this very basic issues. Yan, puro chat-chat na lang sila. Magtango kaya kayo. Attorney Sal, what they were saying, Attorney Sal, no, yung itong revision, kailangan mga baguhin sa ating saligang batas, hindi naman daw directly makaka-apekto ito, especially itong mga dayuhang pwedeng mamuhunan dito sa bansa, Attorney Sal, directly makaka-apekto sa mga mahihirap nating kababayan, kundi yung mga mayayaman natin na mga kababayan dito sa Pilipinas ang makikinabang daw dito. Totoo naman yun Ever since naman, nakikinabang talaga mayayaman. Pag-aralin nyo lahat ng mga Pilipino, yun doon kayo mag-concentrate muna. Educate the Filipinos. Yung mga hindi kayang magpaaral sa kanilang mga sarili. Ng pag-asa para maisabatas ang mandatory ROTC bill. Yan ang sinasabi natin. Yung mga mahalaga, di ba? Sa halip na tutukan niyo yung Pastor Kibuloy, na walang basihang factual legal, yan ang tutukan niyo. Magkaroon ng batas para maging mandatory yung ROTC. Wala. Natutulog. Talaga naman. Attorney Sal, bago tayo mag-weekend, ano po ang ating last message para sa ating mga kababayan? Ayun, ang message natin, ang mga kababayan natin, wala nang problema dahil napupukaw na ang kanilang damdamin at Gising nagigising na sila. Ang kailangang bigyan natin ng mensahe, yung mga lawmakers, mag-focus na ho kayo sa trabaho nyo. Huwag na ho kayo yung nanggigipit kayo ng taong inosente. Yan ang mga akin. Talaga yung senador lang yan hot na hot. Talagang siguro gusto niya bisitahin si Pastor sa pulungan. Talaga naman, tama yung ginagawa ni Senator Robin. Talagang dapat tutuloy niyan. Kasi nga, unang-una, walang basis ang pagpapatawag sa paulit-ulit na natin sinabi na hindi ang Senado ang tama o wastong ahensya o tangay ng gobyerno na dapat dinggin ang mga akusasyon ng krimen sa isang tao. At lalong-lalo na meron ng ruling ang DOJ na binaliktad nila yung desisyon ng piskal sa Davao at ihain na ang formal na demanda. Anyway, with more reason, dapat itigil niya na yung committee hearing na yan. Sapagkat meron ng pag-uutos na i-file ang kaso sa hukuman. At yun ang tamang proseso dapat. Hindi ang Senado o any of the committees. Kaya tama po ang ginawa ni Senator Robin. At sana, yung mga miyembro ng komite, tingnan po ninyo ang kawalan ng basihan, faktual at legal. At saka pinagpipilitan, nabanggit na naman niya yung aid of legislation. Meron na akong desisyon ng Korte Suprema doon sa Parmali case na yung contempt order, dapat hindi basta-basta ginagamit ng Senado. Kailangan maingat ka dyan kasi nagiging abuso sa kapangyarihan ang ginagawa nila. Yan ang kitang-kitang abuso kasi unang-una, wala namang dahilan para ipatawag mo dyan. So kung wala dahilan para ipatawag, may dahilan na tanggihan ang pagpapatawag mo. Hindi po ba? So kung ipagpipilitan mo yung pag-aresto, ibig sabihin, isa lamang ang layunin mo dyan. Number 1, hiyain. Number 2, ipakulong si Pastor. Number 3, para nagtatanim ka ng takot at pangamba doon sa mga kaalyado ng mag-amang Duterte. Kasi talaga naman ang target nila si dating Presidente Duterte at si Vice Presidente Duterte. Iyan ang katotohanan. Alright, maraming salamat Attorney Sal. Pero noted din Attorney Sal yung sinagawang rally din ng mga members, ng mga key leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Dito sa Metro Manila, talagang ipinakita nila ang kanilang
puwersa. Una, the other day, doon sa Liwasang Bonifacio, yan, nakikita mo sa screen natin, Attorney Sal, yung pagdami. Pinakita ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ kung paano ba isinasagawa yung tamang prayer rally, Attorney Sal. Kita mo naman, Attorney Sal, kung paano magkaisa yung mga supporters ni Pastor Apollo C. Quiboloy dito sa Metro Manila. Nag-alay ng mga dalangin, nagpahayag ng suporta ang bawat isa, Attorney Sal, Sabi nga namin mga taga-Kingdom of Jesus Christ, bago nila makuha si Pastor Apollo C. Quiboloy, dadaan muna sa 7 million members ng Kingdom of Jesus Christ, Attorney Sal. Pero Attorney Sal, maliban dyan, yes, Attorney Sal. Nakit ko nga doon sa talumpati ko dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinapurihan ko ang mga miyembro ng Kingdom sapagkat unang-una ako, napaka-organisado at isa lang ang ibig sabihin, merong disiplina. At pag may disiplina, merong pagkakaisa. At pag pagkakaisa, ay nakikita yung pag-ibig sa pusong namamahay sa bawat isa. Kaya nakita natin. Pero meron akong komentaryo dyan. We should not limit the rally coming from the Kingdom of Jesus Christ supporters. Of course. Kasi marami ang nag-text sa akin. Masama pa nga ang loob ng iba. Sabi niya, bakit hindi ho namin alam yan? Bakit dapat sinasabihan kami in advance? Kailangan malayo pa para nakakapag-prepare kaming sumama. Gusto naming sumama dyan. Oo nga naman. Kasi ang announcement ko po rin sa my show on the day itself Kasi nalaman ko the day before. Kaya kailangan siguro bigyan natin like mamaya meron palang rally o hindi nakakaalam. Magugulat na naman sila. Tama naman kami dyan. Sabi nila, Teka mo na. Sabi nila, nangihikap suportahan si Pastor, pero hindi nyo kami sinasabihan. Nakakantsaw patuloy ako. Oo nga naman. Noon. Pero sabihin mo mga 2 linggo para ilalagay yung schedule, may rally, kailangan pupunta kami doon. Dadaling ko pamilya ko, dadaling ko grupo ko, dadaling ko family chats ko. Ganun po ang pag-uorganisa ng isang malawakang rally. Gayahin natin yung ginawa unang panahon. Kami pong mga aktivista noon talagang pinaplano namin ng gusto. Hindi karaka-raka. At gaya na sinabi mo, Attorney Sal, dahil may rally nga ngayong gabi dyan sa Liwasang Bonifacio, hindi lang gagawin tonight ang rally na ito. Straight po ito gagawin for 7 days yan sa Liwasang Bonifacio. Gaya na sinabi ni Attorney Sal, marami nag-text sa kanya, Alam mo ba, Attorney Sal, marami kaming nakausap doon yesterday na hindi members ng Kingdom of Jesus Christ. I mean, dun sa Liwasan. Sabi pa nila, tinanong ng other members, paano mo nalaman na may rally kami dito? Kasi napanood namin sa programa ni Attorney Sal. O diba, marami ka mga televiewers, Attorney Sal, at sila ay pumunta at nakalahok dun sa ating prayer rally. So yung, dahil na-mention mo na Attorney Sal, i-announce na natin dahil simula mamayang gabi, and for 7 days, magkakaroon po ng prayer rally na pinamagatang laban kasama ang bayan, dyan, gaganapin po sa Liwasang Bonifacio. At panawagan po namin sa ating mga kababayan, tumindig at makipagkapit-bisig makiisa dito sa ating prayer rally ngayon March 6 hanggang 15. Mag-uumpisa po yan sa ganap na alas 6 ng hapon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Magsuot po ng puti para sa kapayapaan, hustisya at kinabukasan ng ating bayan. Ang pagtitipon nito ay walang bayad. Huwag kalimutang magdala ng sariling pagkain at tubig. Kasi Attorney Sal, I'd like to take to Attorney Sal, may vlogger naglabas na hindi daw nakatanggap na, may mga ina-interview siya ilang individual na nagsuot pa ng shirt at sinabing hindi daw sila binayaran. Kasi nga naman, gaya na sinasabi namin, hindi po binabayaran yung pupunta na Attorney Sal. At natatawa kami Attorney Sal kasi kung makikita mo yung crowd namin at Attorney Sal, ibang-iba dun sa mukha ng mga in-interview. Hindi namin kauri yung mga yun Attorney Sal na nagsasabing hindi sila binayaran. Definitely kasi hindi po bayad yung mga pumunta doon. Yes, Attorney Sal. Yung rally gagawin itong araw, di ba? Tawagan natin yung mga, alam po ninyo, like, Oropesa, Elizabeth Oropesa. Gustong-gusto niya pumunta, hindi niya nalaman. Alam niyo ito, ilang milyong viewers ang kanya, nagbablog ito So sana nanawagan siya.
Kaya ang panawagan natin sa mga vloggers, gamitin yung Facebook, gamitin yung family chats, yun ay i-announce ninyo para maraming dumagsa. Marami ng kingdom, mga miyembro, pero mas mabuti yung ang mga ordinaryong tao ay dumating pa. Well, open tayo, Attorney Sal. Kung sino man ang gustong pumunta doon, makipag-coordinate, or we will also coordinate with Ms. Elizabeth Oropesa. I think one of our reporters is already coordinating with her, Attorney Sal, on the possibility na magsalita siya tonight. If not tonight, sa mga succeeding days natin. Of course, kayo, very welcome kay Attorney Sal and all our anchors here in SM Night to speak, no? Doon sa ating crowd. And of course, Attorney Sal, we thank you for your time dahil nakiisa ka doon sa ating sa aming prayer rally. Ang ating, gaya na sinabi mo, we're not just limiting it for the members of the Kingdom of Jesus Christ, but for everyone. But gaya na sinabi namin, yung umattend lang doon, mga key leaders na to, Attorney Sal. And we are also expecting that more will attend, Attorney Sal, no? Even the members of the Kingdom of Jesus Christ here in Metro Manila, in Luzon, in Visayas, in Mindanao, hindi na namin mapipigilan if ever pumunta sila dito sa Metro Manila to join us in this rally. Samantala, Attorney Sal, posibleng... yes, Attorney Sal. Yung mga senador na sa pagka-inosente ni Pastor Polo Kibuloy ay aanyahan din natin na samahan tayo sa mga ganito. Pati yung mga miyembro ng Kongreso, dahil meron dyan tahimik lang naghihintay lang. Makikitang magiging patayan ng pagpunamos sa mga rallyista. At ito po ay nagpapakita na talagang malusog ang ating demokrasya. At pati na mga pulis, talagang sinisecure nila yung lugar at wala tayong nakikita na mga nagtatangka na guluhin ang rally. Nakikita natin ay mga tao, ordinaryong mamamayan na masusing nakikinig sa mga talumpati at nakikisama sa lahat ng mga ginagawa ng mga rallyista. Ito man ay kumakanta, ito man ay sumasayaw, ito man ay nagmamarcha o kahapon na-block yung ating yung ating sasakyan. Nung palis ako, biglang dumaan sa harap namin yung buong libu-libong tao nagmamarcha, kaya 30 minutes kami. Hindi ako makaalis. Nung nagpaalam ka para umuwi, hindi ka pa rin pala nakauwi. So, sasakyan, biglang nauna yung mga may hawak ng flag. Wala na. Ng Jericho March. Ito din, kasi prayer rally ito, Attorney Sal. Nagsagawa yung mga sumali dun sa ating prayer rally ng Jericho March for 7 days. Diba sa Bible, Attorney Sal, ang naging weapon nung panahon dun sa Old Testament para mag-tumble down yung walls of Jericho is yung pag-ikot nila 7 times doon, Attorney Sal. And on the last ikot nila, Attorney Sal, talagang ginamit nila all the musical instrument and kantahan. And with that, Attorney Sal, diba? Nawasak yung walls of Jericho. But this time, Attorney Sal, it's at the walls of Jericho, Attorney Sal, ang pinaglalaban natin dito that we want to topple down. It is the wall of corruption, the wall of abuse of power. Name it, Attorney Sal, lahat ng dapat na matopple down dito sa ating gobyerno na dapat mawasak na, Attorney Sal. And, mabigyan ng chance sa ating mga kababayan na mabigyan ng leadership na talagang tunay na may malasakit sa ating taong bayan at para talaga sa ikabubuti ng ating bayan. Ibig mong sabihin, 7 beses sila nagmarcha? 7 days. Once lang. Akala ko, biro mo kung pabuti ba sa Old Testament, Attorney Sal, on the last day, umikot sila 7 times. Akala ko, 7 times. Buti hindi natin ginaya 7 times. Hindi, kasi 7 days tayo Attorney Sal. Pero alam mo, Attorney Sal, kaya 1 beses lang sila umikot. May curfew sa liwasan. If gawin natin ng 7 times, Attorney Sal, anong oras ang matatapos? Abay, mabuti nga. Kung hindi, 3 oras ako nag-aantay doon. Kaysa... Hindi makalabas. Kami lahat makalabas
Pero alam mo, Attorney Sal, isa sa mga highlight ng ating prayer rally ng Laban Kasama ang Bayan last night. Kasi yung surprise sa pagbisita, alam mo, Attorney Sal, yung mga organizer, nakausap ko, Attorney Sal, hindi nila inaasahan na darating si Vice President Sara Duterte. Kasi I think she was invited pero hindi siya nag-confirm, no? I think meron siyang schedule at nagpaliwanag siya na hindi siya makakarating. And nagulat yung mga organizer at yung mga kababayan natin at Attorney Sal, dumaan siya sa likod. So bago siya nakarating doon sa harapan, Attorney Sal, wala na, dinumog na siya ng mga tao, kinumusta niya yung mga tao at inabot pa siya ng ulan. Rain or shine, talagang nagpa-picture yung mga kababayan natin kay Vice President. But with that, Attorney Sal, ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte ay isang mensahe that she is supporting our Pastor Apollo C. Quiboloy. Una niya nang sinabi in an interview sa media na Pastor Apollo C. Quiboloy deserves a fair trial, Attorney Sal. Maliwanag naman. Maliwanag ang posisyon niya dyan na hindi niya tinatanggap ang ginagawang panggigipit, ang malupit na panggigipit kay Pastor Apollo Quiboloy. Alam mo, ngayong umaga, nadaan ako yung isang program at itong si Senadora, yung chairperson na nagkukontempt sa kanya, ini-interview ng isang anchor. Kitang-kita mo talaga na napaka-bias niya at hinatulan niya na. Kaya hindi totoo yung sinasabi niya bibigyan ng due process. Yung mga pahayag niya, alam mo, sabi niya kanina, kasi pinag-uusapan nila yung kung kailangan ng buwisan ang mga simbahan. Biro mo ang sagot niya, oo, siguro dapat tingnan na natin kasi biro mo, yung si pastor daw, yung si pastor daw, yung pala, biro mo sabi niya, yung pala ay maraming ginagawang mga krimen, mga trafficking, kung ano. Kung baga, yung conclusion niya na kagad, talagang guilty si pastor. How in the world can you expect fair hearing sa Senado, even assuming na sa aking palagay wala? It has jurisdiction and has legal basis to call an investigation. Hindi talaga po pwede. Talagang napaka-bias. Hindi naman politiko si pastor. So, hindi ginagawa ni pastor yon. Alam mo, gusto kong i-focus yung mga nagtestigo dyan sa Senado. Kasi yan ang problema kasi sa Senado. Pag meron na talaga silang dating layunin, siraan ka, talagang hindi ka magkakaroon ng fair hearing. Like for instance, kaya talagang dapat ang hukuman. Kasi sa hukuman, may expose ang lives mo. Diyan sa Senado, doon na yung chairperson, hindi naman abogado, hindi marunong magtanong. Yung isang testigo na ibinabandila ng rape, yung isang i-frame, ito, kung marunong yung mga miyembro ng komite o yung chairperson, dapat tinanong niya, kailan ba nangyari yun? Lumalabas, yung di umanong aligasyon niya nangyari several years before, and then subsequently thereafter, pabalik-balik siya sa kingdom. Doon lang makikita mo na kung totoo na inabuso siya, dapat tag-file na siya ng kaso. Pero pabalik-balik siya. So it simply means, common sense will tell you that it's a lie. Kasinungalingan. Yung isa naman, yung alias Rene na sinasabi, pumunta raw yung mag-ama doon. Yung pala, itong si Inday Sara, never na nakapunta sa Glory Mountain. Pinapunta na doon, pinatanggap pa ng mga baril. Ito ang mga simpleng facts o kalakaran na dapat nailabas kung marunong magtanong yung chairperson. Hindi nga, iba ang layunin niya. Ang layunin niya, ipakulong si Rad. Biro mo sasabihin niya, religious leader, yung pala, all the while, all these years. Sabi niya, I'm quoting this chairperson, all these years, maraming mga pang-abusong ginagawa sa kanyang mga followers. Biro mo yun? Hinusgahan niya na. Tapos sasabihin niya, bibigyan niya ng fair hearing. Ayun na. Kaya nga, Attorney Sal, hindi mo na mapigilan yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ sa magsalita
sa social media para banggain lahat ng mga accusation. It's our testimonies against their false accusations, Attorney Sal. Attorney Sal, kakarampot lang yung nagsasabi ng gumagawa-gawa ng mga kasinungalingan against Pastor Apollo Kibuloy. Dadaan muna kayo sa 7 million testimony ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ para sabihin sa inyo kung paano binago ang buhay nila ni Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan ng mensahe ng pagbabago, Attorney Sal. Yung tunay na repentance, Attorney Sal. Ang problema, Attorney Sal, why they are all lying? Because they cannot repent. They cannot change themselves. All their accusation, allegation against Pastor, sila yun, Attorney Sal. Sila yun. Sila yung gumagawa ng masama. Ang bait nga namin sa Kingdom of Jesus Christ, ang bait ni Pastor, hindi nga namin sinasabi on television, kahit meron kaming TV, because we respect ang pagkababae nila. Salamat nga sila, hindi sila kinasuhan ng mga nagnakaw sila dito. Pero dahil they are pushing us on the wall, Attorney Sal, hintayin nila, Attorney Sal, ang katakatakot na mga kaso yung ihahabla sa kanila, Attorney Sal. Kami pang nasa katotohanan, kami pang hinahamon ninyo. Dapat kayo ang kasuhan dahil kayo ang wala sa katotohanan. Ang tanong dyan, Attorney Sal, magkano ka ba? Magkano ang binayad sa inyo para gawin nyo ito against Pastor? And meron pa akong gustong i-focus ang attention kasi dito sa headline ngayon. Apparently, yung panel dyan sa House of Representatives, unanimously, I cannot imagine that even a single member of that committee opposed yung desisyon na saraduhan ng SMNI at ipaaresto si Pastor Kibuloy. Parang itong mga tao ito hindi nakakaramdam na ang taong bayan ay unti-unting nagagalit na sa kanila. Para bagang wala silang pakialam. Abay, talagang mangyayari yung sinasabi ko dyan sa Liwasang Bonifacio na this is the beginning of the end. Ang ibig sabihin ng the end, their end. Their end, Attorney Sal, talagang yun ang gusto nila mangyayari, Attorney Sal. And samantala, Attorney Sal, before we return to our discussion, tuloy-tuloy naman ang pagkapakita ng suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pastor Apollo Kibuloy. Dinalhon kasi ni former President Rodrigo Duterte to Martes ang isinagawang laban kasama ang Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio. Binira naman ng dating Pangulo ang Administrasyong Marcos sa pagsusulong ng charter change. Kina-compare niya, Attorney Sal, sa friend niya na naghahanap ng mas younger na siyang titingin sa kanyang, I'm not sure if it's properties or ninong, kumbaga, ninong na mga inaanak niya, mas pipiliin doon niya yung mas bata kaysa doon sa, kasi medyo may edad na siya, Attorney Sal, sabi nung mambabatas. So, why is it daw na napili ng Kingdom of Jesus Christ na gawing administrator si former President Rodrigo Duterte, considering daw sa age at bakit hindi daw pumili ang Kingdom of Jesus Christ na mas younger daw na maging administrator? Alam mo anong sagot ni executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ? Ang sabi ni Pastor Marl Acobo, Attorney Sal, sinabi niya sa mga kongresista na hindi naman yung edad na kinonsider at na consideration na ginawa ng pag-appoint sa kanya, kundi yung kakayahan ng dating Pangulo na maging administrator, Attorney Sal. Pati ba naman ganyan, Attorney Sal, itatanong at i-question, Attorney Sal? They're just showing their ignorance. Yun lang yun. Grabe naman, no, Attorney Sal, porket may edad na hindi na pwedeng i-appoint na maging administrator or bigyan ng ganitong klaseng napakahalagang entrustment mula pa sa Kingdom of Jesus Christ. Considering, Attorney Sal, matagal na nakaibigan ng Kingdom of Jesus Christ si former President Rodrigo Duterte. Ang loyalty, yun din ang in-emphasize si Pastor Marl Acobo, Attorney Sal, doon sa hearing. Yung loyalty niya, higit pa sa mga members, higit pa sa loyalty ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Loyalty niya dito sa Kingdom of Jesus Christ, of course, kay Pastor Apollo Kibuloy. Attorney Sal. Isang katangian ang hinahanap ng gustong magkaroon ng kinatawan o administrador. Ang katangian niyan ay pagtitiwala, trust. Yun o talagang katangian hinahanap kung gusto ninyong humanap ng abogado, humanap ng doktor, humanap ng administrador.
Yun ang quality hinahanap niyo muna. May tiwala ba ako sa taong ito? Yan taong pagkakatiwalaan. That is the reason why the former president was appointed administrator kasi may tiwala siya. Trust. That's true, Attorney Sal, yung trust. Napaka-importante yung na-factor, Attorney Sal, kaya in-appoint si former president. Samantala, Attorney Sal, sa damakmak ng security ang hinanda ng Kamara para dun sa hearing investigation ng SMNI kahapon. Pero nasayang lang dahil naging maayos naman yung ginawang kilos protesta doon ng mga supporter. Natawa lang kami kasi, Attorney Sal, overkill yung number of security na nandoon, Attorney Sal. And ever since consistent naman ang ginawa ng mga ating mga nakilahok dun sa prayer rally or whatever rally sa harapan man ng Senado o kahit sa Congress, nakafocus sa messaging, Attorney Sal, hindi sa makipag-away, Attorney Sal. Very very peaceful yung ating mga rallies. Alam po ninyo, pag ganyan na mga estilo, ganyan na mga demeanor ng mga tao, naglalagay ng mga security, dalawa lang ang ibig sabihin yan. Number one, guilty sila. Alam nilang mali ang ginagawa nila. Pangalawa, takot sila. Yun lang yun. Tama lahat ng sinabi ni dating Presidente Duterte. Kaya ang panawagan niya, huwag pumayag ang taong bayan. Ang problema hindi pumayag, yung aking pinaka-basic na problema dyan. Kaya ayaw ko na nga ayaw ko na magkaroon ng pagbabago kasi kung ano ang mga mungkahi na gagawin nila sa saligang batas at papa-aprobahan nila sa taong bayan dahil sa kakulangan ng edukasyon ng marami, mas mayoriya ang mga rehistradong botante, natatakot ako talaga na kahit na anong isulong nila sa taong bayan ay aaprobahan. Pero dahil nakikita ko na nagigising na sila, baka hindi na tayo umabot doon sa mga plebisitong yon. Baka bago dumating yun, meron nang mangyari. O yan ang nakikita ko dyan. O siya nga pala, papurihan din natin at pasalamatan natin yung dalawang senador na dumating. Si Senador Robin Padilla at Senador Bongo. And Senator Bato. Tatlo. Senador De La Rosa. Ito sila. At nagsasabi sila kagabi ng pakikiisa. O yan ang mga senador na merong paninindigan at naniniwala sa tinatawag na due process. Kinakailangan magbigay ka ng fair hearing sa bawat taong inaakusa. Ano na nangyari doon sa mga iba? Mga ibang senador, natatakot ba kayo magsalita? Natatakot kayo? Dapat ngayon kayo magpakita ng gilas. Pero talaga, hangang-hanga ako dyan sa House of Representatives. Sa 300, walang nagsasalita talaga nagtatanggol kay Pastor Kibuloy dyan. Bigla silang, hindi ko na ma-describe kung anong nangyari sa mga magagaling. Matatapang. May mga paninindigan. Pati yung mga kaibigan ko dyan, mga tamimi kayo lahat. Bakit? Na in aid of legislation. Yun kaya maganda rin pumatanong dito si Senator Risa Ontiveros. Ano ba ang inyong pinupuntirya dito ng mga batas kung meron man to justify the continuous hearing of this particular case? Right? Opo. Kasi para ho pabulaanan yung iba na hindi you're going to persecute Pastor Apollo Kibuloy. Wala kayong intensyon kundi pahiyain siya. Wala kayong intensyon kung hindi siraan siya. Hindi ba? Di ba anointed ba yan o appointed son of God? Di ba nasisiraan ninyo? Ganon-ganon na lang yon. Ilang dekada pinaghirapan ang kanyang pangalan tapos sa ganito lang mga pagdinig in aid of what? Re-election ito? Ba, pwede ka